Ito ay napakasimpleng desisyon. Mas maraming oras sa dialysis sa oras na gusto ko. Walang pagpipilian. Ito ang ginusto ko at nalalaman ko ito. Sa ngayon sa British Columbia, ang mga pasyente sa bato ay maaari nang sundin ang mga makabagong pamamaraan sa pagdadialysis na nagbibigay ng mas higit na kalayaan pati na rin ng mas positibong kalusugan at mga kapakinabangan sa uri ng pamumuhay. Sa palagay ko, ang isa sa mga dahilan kung bakit ito ay nakatulong sa amin ay dahil sa layo ng dapat naming lakbayin. Ang mga pasyenteng sinanay para sa sariling pagdadialysis ay nakakapagdialysis ng mas madalas o ng mas mahabang oras na nagre-resulta sa mas mabuting kalusugan sa kadahilan ng sila ay tumatanggap ng mas maraming dosis ng panggagamot sa loob ng 1 linggo. Sa pinakadiwa, parang ang sarili nilang mga bato ang gumagana. Sa paghahanda lamang ng sarili kong makinarya, nauunawaan ko kung ano ang nangyayari sa buong pamamaraan ng hemodialysis. Ipinakita sa pananaliksik na ang mga kabutihan ikinabibilangan ng mas kaunting mga sintomas sa panahon at sa pagitan ng paggagamot, mas kaunting mga gamot, mas maluwag na dieta, mas maraming libreng oras at ang pangkalahatang pagbuti sa kalidad ng buhay. Sa pagkuha ng mas higit na responsibilidad sa pangangalaga ng kanilang sarili, ang ilang mga pasyente ay nakakatamasa rin ng mas higit na kakayahan na makapagbago ng kanilang mga palatuntunan. Dahil ginagawa mo ito araw-araw, ikaw ay nakakakuha ng mas mahusay na dialysis. Kapag pinili ng mga pasyente na makibahagi sa sariling pagdadialysis, sila ay nakikipagtulungan ng mabuti sa kanilang grupong tagapangalaga ng bato upang makapagdisenyo ng programa sa panggagamot ng bato para masalubong ang kanilang partikular na mga pangangailangan. Ang sariling hemodialysis ay ginagawa ng alin sa bahay o isang unit ng dialysis sa komunidad. Ang ilang mga pasyente ay nagdadialysis araw-araw ng 2.5 oras. Ang ilan ay tumatakbo bawat gabi ng 8 hanggang 10 oras at ang iba ay nagdadialysis ng 4 hanggang 5 oras, 3 hanggang 4 na beses sa 1 linggo. Ang pangangailangan ng bawat pasyente at medikal na katotohanan ay maingat na tinasahan upang malaman ang pinakamainam na opsyon ng panggagamot. Mas mataas ang kakayahan ng independensya ng pasyente, mas maraming opsyon mayroon siya. Si Giovanni Lam ay nagdadialysis sa unit ng dialysis sa komunidad. Ako ay isang ganap na mag-aaral sa kolehiyo ng Douglas at ako'y kasalukuyang nag-aaral ng agham ng paglalaro sa isang sangay ng agham ng pagkilos ng tao o paggalaw ng katawan ng tao. Kaya sa karamihan ng aking mga kurso, kami ay masyadong aktibo at kami ay palaging nasa gym at kailangan naming tumupad ng iba't ibang mga gawain at bagay. Sapagkat ginagampanan ko ang kaparehong antas, kung hindi man mas mataas pa kaysa sa karamihan ng aking mga kamag-aral, hindi nila nalalaman na ako ay nagpupunta ng 3 beses sa unit ng dialysis at sa kabuuan ito ay umabot ng 5 hanggang 5.5 oras kasama ang panahon ng pagpunta roon at ang mismong pagdadialysis ay 4 na oras sa isang araw. Kaya lahat-lahat iyon ay 12 oras sa isang linggo ng dialysis. Ang aking kalusugan ay talagang naging maganda. Ito ay naging tunay na matatag. Walang masyadong maraming pagbabago sa bawat buwan. Kailangan kong bigyan ng maraming atensyon ang uri ng aking mga kinakain at dahil may buwan ng pagtingin sa dugo at iba pang katulad nito, kailangan ko lang bigyan ng atensyon ang aking kinakain. Ang tanging pinagbabawal ay kung ano ang karaniwan na limitadong sosa, limitadong potasyo at paggamit ng phosphorus. Ang pamimili ay tungkol sa pagiging mas independente at sa pagkakaroon ng mas higit na kontrol sa aking kondisyon. Mas maganda ang aking pakiramdam kung alam ko kung ano ang mga nangyayari. Sa loob ng unit ng dialysis ng komunidad, talagang nadarama ko na ako ay bahagi ng pangkat sapagkat ang lahat ng mga pasyente, ang lahat ng mga manggagamot, lahat ng mga nurse, kaming lahat ay nagtutulong-tulong upang mapabuti ang kapaligiran. Upang gawin itong talagang matagumpay para sa lahat, masiguro ng bawat isa ay nasa kanilang pinakamahusay. Nagtutulungan kaming lahat doon. Tulad ng kung merong isang may sakit o kung anuman, inaalalayan lamang namin sila at kagaya ng mga bagay na naganoon. Dahil dito, nakakapagpabuti ito sa pakaramdam ng bawat isa. Ito ay isa lamang sa kapakinabangan na bagay na maaaring mangyari sa loob ng unit ng dialysis. Ang unang bagay na itinuro nila sa akin ay kung paano ayusin ang aking ginagawa. Sa pag-aayos lamang ng aking sariling makinarya, naiintindihan ko kung ano ang buong proseso ng hemodialysis at talagang nakikita ko na ito ay nangyayari at ito ay isang malaking pagbuti sa aking kalusugan. Talagang nababatid ko kung ano ang dapat gawin upang magkaroon ng matagumpay na pagtakbo. Ang aking buong filosofya ay gaya nito na kahit na ikaw ay nasa
pinagkaugalian o nasa komunidad, kailangan mo pa rin lumabas at gumawa para maglakad. Lumabas para tumakbo kung kaya mo. Ano man ang mabuti para sa puso at mga sisidlan ng dugo ay talagang makakapagpabuti ng iyong kalusugan. Sina Ben at Christine B. Canu ay nakatira ng mga 400 kilometro mula sa pinakamalapit na unit ng dialysis. Binilang ko 46 na biyahe mula Abril hanggang Setyembre patungong Kelowna. Iyon ay mahabang biyahe. Sa tuwing at harapin natin, gumigising ka sa umaga at ayaw mong magbiyahe ng mga 3.5 oras, 4 na oras. Pumupunta kami ng Linggo at bumabalik at pagkatapos punta ulit ng Martes at tigil hanggang Huwebes at balik muli. Kaya't may 4 kami sa loob ng 7 araw. Kung hindi mabuti ang iyong pakaramdam at ikaw ay nagbibiyahe at bawat maliit na bagay ay naaabala ka, nag-aalala ka tungkol sa trapiko. Ano ang mangyayari kung kami na aksidente? Paano ako makakapunta sa ospital? Kaya't nadaragdagan ng stress sa buhay mo. At kung ikaw ay nasa bahay, walang stress. Sa loob ng 7 buwan na ako'y nasa hemo, ang huling 3 buwan ay talagang naging mabuti, nakaramdam ako ng tunay na ginhawa. Ito ay lalong nagtulak sa akin na gawin ang mga bagay ng sarili. Tulad ng dati, sa una ay mabuti ang aking pakaramdam at meron akong takot na hindi ako ganoong kabuti at kung sobra kong gawin, mag-aalala ako. Samantalang ngayon, ako ay lumalabas at nagkakalaykay ng bakuran o gumagawa ng mga gawaing pangkarpintero. At sa aking siyap at nakakalimutan ko ang lahat ng ito. Mas malakas ang aking katawan na lumabas at gumawa ng mga bagay ngayon at sa aking palagay, ito ay dahil sa hemodialysis sa bahay na ginagawa ko bawat ibang araw 4 na oras. Kaya't naaalis ko sa aking katawan ang mga nakakalasong dumi ng madalas at mas mabuti ang aking pakiramdam. At ang aking resulta ay nagpapakita na lahat ng aking numero ay bumababa na kailangang manatili sa linya. Kami ay talagang sinanay ng mabuti na alam mo na kaya mong gawin ang trabaho. Ngunit doon ka may unang magsimulang matuto at lahat ng mga bagay na dapat mong matutuhan, wala akong sinabi ng kahit na ano sa kanya, pero ako'y nag-aalala kung makakayanan namin ito. Inaamin ko na mayroong mga sandali na ako'y nawawalan ng pag-asa, kinakabahan, lalo na kung ikaw ay nasa bahay, nagtuturok at nagkakabit ng tamang tubo at sinisiguradong ang dugo ay dumadaan kung saan dapat dumaan. Medyo natatakot ka kapag tumunog ang alarma at hindi mo maintindihan kung ano iyon. Ngunit ang suporta na galing kay Debbie at sa mga tao sa ospital ay napakaganda sapagkat wala kaming dapat gawin kundi ang pick-upin ng telepono at merong taong sasagot sa iyo sa loob ng ilang sandali. Sa palagay ko, ang pinakamahalagang bagay ay ang malaman namin na hindi na kami kailangan pang magbiyahe. Kami ay independyente sa aming sarili. Inoorasan namin o naghihemo sa bahay kung kailangan namin ito. Tulad ng kung magustuhan ko na gumawa ng mga bagay, gagawin namin iyon sa hapon kaysa sa gabi. Kaya't pinagsilbihan namin ang aming sarili ng mabuti. Walang mga pagbabawal sa amin. Kung gusto niyang magpunta sa larong hockey, magdadialysis kami ng 2.5 oras sa gabi bago sumapit at 2.5 oras pagkatapos ng araw na iyon para lang mahigpitan ito. Minsan noong magsimula ako sa ospital, ginawa ko ito ng 3 beses sa isang linggo. Kung minsan, nagagawa namin ito ng 4 na beses sa isang linggo dahil sa kaibahan ng paggawa nito sa bawat ibang araw kumpara sa pagkuha ng 3 araw na hindi paggamit nito. Kaya't napagbuti namin ang kalidad ng dialysis sa loob ng 1 taon. Sa palagay ko, maaari mong sabihin, nagkaroon ako ng mahigit na 10 o 20 panggagamot. Kaya't nakatulong ito sa iyong sistema. Kapag ginawa namin ang 2.5 oras, kapag ginawa mo ito ng 2 beses na magkasunod, meron kang sobrang 1 oras sa dialysis dahil sa labis na 1/2 oras. Kaya't sa 2 araw, mayroon kang 5. 5 oras? Oo. 5 oras kaysa 4 lang. Dahil sa dialysis, sa bahay at mabuti ang aking pakiramdam. Nakakakain na ako ng mas marami kaysa dati sapagkat parang wala akong ganang kumain. Wala akong panglasa sa pagkain dati. Ngayon na mabuti ang aking pakiramdam, ako ay magana sa pagkain at marami. Ngayon kami ay nasa bahay at ito ay parang baliwala. Ako ay malulungkot.
kung ako ay muling babalik sa klinika. Si Daryl F. ay pinag-aaralang mabuti ang hemodialysis na option sa tulong ni Dr. Beverly Young. Iyong unang 2 oras ng dialysis ang nag-aalis ng mga dumi at nakakalasang elemento kung kaya't dahil ginagawa mo ito araw-araw, ikaw ay lalong nagiging mabuti. Patagalin pa ito, ikaw ay makakatulong kung ikaw ay may maraming fluido na dapat alisin. Oo nga, Sapagkat ang 2.5 oras ay napakaikli sa pag-aalis ng maraming fluido. Posible para sa iyo ang maging malaya sa paggagamot ng iyong dialysis sa pagtanggap ng mga ganoong problema. iyon ang mga bagay na pinag-iisipan ko. Ngayon, habang ako ay nanggagaling dito, ang aking oras ay naka-schedule para sa gabi. Ngunit kung ako ay nasa bahay, magagawa ko ito ng mas maaga sa araw. Tama. O kung ako ay may isang araw, magagawa ko ito pagdating ko ng bahay sa gabi. At iyon ang pinakamahalaga. Oo, ikaw ang may buong kontrol ng iyong mga panggagamot. Inaasahan namin na ikaw ay susunod sa mga ipinapayo, 6 na beses sa isang linggo. Ngunit kung kailan talaga ito mangyayari, ito ay nasa sa iyo. Ako naman ang tungkol sa akin na pag-aralan kong gawin ito ng sarili. Matagal bang matutunan iyon? Maglalaan tayo ng 6 na linggong pagsasanay at ikaw ay magsasanang na may kasamang ibang tao. Kung kaya't 2 tao ang sasanayin ng sabay ng isang tagapagturo. Kung kailangan mo ng mas mahabang oras, bibigyan ka namin ng mahabang oras, ngunit ang ibang tao ay madaling natututo. Kaya't maaaring hindi mo kailangan ng buong 6 na linggo. Oo, magaling. Tungkol naman sa paglalagay nito sa bahay, paano ito ikinakabit? Sila ay gagawa ng tamang pagsusuri sa bahay upang masigurado na mayroon kang sapat na kuryente sa serbisyo, mga tubong kailangan para sa makina ng dialysis, at ang sistema ng serbisyo sa kailangang tubig, na kung minsan ay tinatawag na balik makinarya sa dialysis. Kaya't kanilang susuriin muna ang iyong bahay bago nila ikonsidera ang iyong pagsasanay. Oo. Ang ibang mahahalagang bagay na dapat isalang-alang para sa sariling dialysis ay kinabibilangan ng sapat na imbakan ng mga supply. Si Teresa Atkinson ay mayroong mabuting mga resulta sa pag-hemodialysis sa gabi. Kapag ikaw ay unang magsimula, garantisado sa gabi, ikaw ay bibigat ng 10 libra. Dahil maaari mong kainin muli ang lahat ng paborito mong pagkain, kahit ito'y keso o mga kutkutin o strawberries. At walang anumang pagbabawal. Katunayan, ang isa sa napakahirap kong natutunan ay ang pag-inom ng 2 litro ng fluido muli, pagkatapos na napagsabihan sa loob ng 18 taon na hindi ko maaaring gawin iyon. Hindi pwede sa iyo iyon. Walang ano-anong pwede na ito sa iyo. Alisin mo ito sa gabi. Ang aking antas sa enerhiya o lakas ay napakabuti. Hindi ko na iniisip pa ang magkaroon ng enerhiya dahil palagi mo na itong ginagawa. Ang medikasyon ay nawala mula sa isang pakete ng mga pills sa isang araw at naging 2 bitamina na lang. Yun lang. Sa palagay ko, iyon ay sa 2 buwan at kami ay nagmaneho, ang aking asawa at ako ay nakapaglakad ng bahagya, na dati-rati hindi ko man lang iniisip na gawin ang enerhiya. At ito'y tulad ng, wow, kaya ko na nang gawin ito muli. Kaya ko nang maglakad at tingnan ang bagsak ng tubig. Ang programa sa pagsasanay ay nakadisenyo sa individual kaya't nasa sa iyo kung gaano ang iyong nalalaman, kung paano, ano ang iyong alam at gaano ang natutunan mo bago sila nagsimula. At kasama dito ang lahat. Ngunit kung kailangan mo ng tulong sa ibang bagay, kanilang ipapaliwanag ng mabuti upang masigurado at pag-aralan muli ng ilang beses. Kahit na nakakabahala na matutunan mong lahat ang mga ito at dalhin mo sa bahay at iyong responsibilidad, na iintindihan ko ng mabuti ang paggamit ng dialysis at lahat ng ibang bagay kaya't iyong makinarya ang aking pinag-aaralang matutunan. Sa palagay ko, inabot ako ng mga 1 oras at kalahati sa pagsiset up ng makinarya na talagang ikabit iyon. Mula nang ako ay nasa bahay, malamang nagawa kong maibaba ang oras sa kalahating oras at gayon din ang pag-aalis sa umaga.
Pagdating ko ng bahay at simulang patakbuhin, nagsisimula ako sa 7-8 oras na takbo na siyang ipinayo at aking napag-alaman na kailangan ko pala ng 9 na oras dahil kailangan kong ikabit kapag hindi ako masyadong pagod at kunin ang 8 oras kong pagtulog at alisin. Kung hindi, nagigising ako bago ako dapat bumangon. Iyon ay nakakabuti sa akin at sa nakalipas na 1 taon at kalahati, ginawa kong 6 hanggang 9 na oras, 6 na araw sa 1 linggo. Ang pangunahing pakinabang sa akin ay ikaw ang may kontrol. Ikaw ang may kontrol sa oras. Kung kailan at saan at kung papaano mong gawin iyon. Kapag sarili mong ginagawa ito, hindi ka umaasa kahit kanino. Sa loob ng unang buwan, ako'y nagtuturok sa klinika. Dahil ito'y sarili mong bisig at katawan, nagagawa mong mas madali ang pagtuturok kaysa gawin ng ibang tao. Kaya't ito'y isang bagay na irerekomenda ko na gawin ng kahit na sino. Kahit anong klase ng dialysis ang kanilang ginagawa. Binigyan ka rin ng mabuting pangangasiwa kung may masakit. Ang unang pag-iinstula ay bayad ng programa. Ang proseso ng pag-iinstula ay madali. Ito ay switch ng washer-dryer at syempre ang tubig ay kailangang subukan at sa kaso namin kailangan ang sistema sa pansala ng tubig. Kaya't ito'y inilalagay din. Ngunit sa oras na makabit ang pansala, ang tubig ay mabuti. Ang tulong ay isang tawag lang sa telepono at kadalasan sila ay pupunta doon dahil tumatakbo ito sa gabi, yun din sa araw na iyon o sa susunod na araw. Sila ay pupunta at aayusin ang makinarya. Ang suporta sa pagtulong ay laging mabuti. Nandun ang mga manggagamot at ang mga nurse. At kung ikaw ay may katanungan o problema, tawagan mo lang at sila'y sasagot sa iyo. Hindi ka nalimutan kahit na ikaw ay umuwi na. Kanilang binibigyan ng atensyon kahit hindi mo sila nakikita ng harapan. Kung ikaw ay interesado na suriin ang iyong kakayahan na gawin ang sariling hemodialysis, makipag-usap sa iyong manggagamot at pangkat ng tagapangalaga sa bato. Gusto ko ito. Sa tingin ko, ito ay talagang makakatulong. Oo. Sila ay tutulong sa inyo magdesisyon kung ano ang tama para sa inyo. Ito ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at bagong hiram na buhay at karaniwang balik buhay. Ang mahalaga ay bumuti ang iyong pakiramdam at hindi ako nakadama ng ganito kabuti sa loob ng matagal na panahon. Sa nakaraang 4 na taon, si Giovanni Lam ay sumali sa Vancouver Sunrun na kasama ang ibang mga miyembro ng komunidad sa bato.